Magandang umaga po. Muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Nalapit na po talaga ang Pasko. Ngayon pong December ay abala yung halos lahat po ng mga kumpanya, mga pabrika, kasi po yung mga Christmas party, gano'n, mga reunion. May nakausap po ang inyong lingkod na mahirap daw ang buhay ngayon sa Kapaskuhan. Ang hirap ng pera, kahit walang bisyo, kahit anong gawin pagtitipid, gipit pa rin dahil taghirap. Sabi nila, Siyempre, bakit yung mga yun yung iba dyan hindi naman mananampalataya, tapos parang sila pa ang umaasinso, sila ang masaganang buhay, maraming pera, tapos gumanda yung kabuhayan, tapos sila mapanglamang naman sa kapwa, maraming nargabyado, ginugulangan lang sa pera yung kapwa nila, tapos babaero, maraming babaeng na nabubuntis, binuntis yung sa babaero. Pero parang pinagpala pa. Bakit hindi nakarma? Bakit hindi nakarma? Sabi nila Sabi ko, hindi naman talaga ganyan ng karma. Wala namang nakasulat na sa Biblia na karma. Kasi pagka ang tao po makasalanan, marami kang kasalanan, darating sa buhay mo na magkakasakit ka. Kung anak ka ng Diyos, tapos magkasakit ka, kasi hindi po lahat ng tao anak ng Diyos po kunting paglilinaw na po, mayroong taong nakaratay na hindi pa namatay, hirap na yung asawa niya, mga anak, ilang taon lang nakaratay, mayroong 10 taon, kasi po nais ng Diyos na bago mamatay ang taong ang anak niya ay mga anak niya bago mamatay ay gusto ng Diyos na makilala siya, yung mga hindi pa nakakakilala. Kaya sabi ko, kung sila ay anak ng Diyos, kasi sinabi ni Jesus, may talatang sinabi ni Jesus na ang dyablo ang inyong ama. Kaya hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Si Jesus may sabi noon. Mabasa po natin. Kaya yung mga taong kasalanan, pag sinasabing nagkasakit, ayun, gawa ng Diyos yun para sila magsisi. Pagka nagsisi na sila, amang mapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng anak na aming Panginoon Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Isa ako sa anak mo na naligaw, patawarin mo po ako. Ako po nagsisi na. Yun, bago siya mamatay, gusto ng Diyos na magsisi. Kaya hindi matay-matay yung iba Sabi nga ng iba masamang damo, matagal mamatay. Akala nila matanda na malingki pa, nagbukid pa ng isda, nagtatrat na masukan. Hindi. Akala, ang meaning ng masamang damo, matagal mamatay, ang meaning po nun yung nakaratay na, hindi pa mamatay-matay, hirap na yung mga anak niya. Yun po ang ibig sabihin po noon, ang masamang damo, matagal mamatay. Kaya po, may babasahin po ang inyong lingkod. Sa umaga ito, pakinggan po ninyo sa Roma 12:19 po. Pakinggan po ninyo. Mga minamahal, huwag kayong maghihigante. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, sa akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Yun. Yung pong mga makasalanan po na yung nagtanong po sa akin na makasalanan, bakit parang sila pa ang pinagpala, yung kabuhayan nila umaangat, maraming pera, maraming kotse, gara ng bahay, ganda ng bahay. Yun po oo, hindi nagkakasakit yun, hindi parang akala mo pinagpala, hindi po pinagpala yon. Kasi po siya sa Satanas, marunong din magbigay ng ginhawaan, yung pera, gano'n po.
Pag namatay po sila, impyerno. Yun po. Yun ang sabi dito na sabi ng Diyos sa kanya ang paghihigante. Pero yung sinasabi na karma po, yung ayan, na karma na, nakaratay na. Makasalanan kasi. Maraming naanakan yan, saka yung maraming inargabyado yan. Hindi, anak po ng, siguro, malamang po anak ng Diyos yun. Kaya po siya nagganyan, dahil gusto ng Diyos. Parang, kinakalabit po siya ng Diyos. Gusto ng Diyos. Siya yung taong yun, tumawag sa kanya. Humingi ng tawad sa kanya. At gusto ng Diyos na bago mamatay yon, makilala ng taong yon ang kanyang anak na ating Panginoong Hesus, na siya ang maghugas, maglinis sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang maghugas sa ating mga kasalanan, maglinis sa ating karumihan. Yan ang nais ng Diyos, na bago mamatay ang kanyang mga anak, ay ang tao po, nauna kong sinabi sa inyo kanina, na hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Paglilihan na po. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang diablo ang inyong ama. Biblical po yun. Kaya hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Mayroon talagang tao na kahit anong gawin paliwanag tungkol sa salita ng Diyos, galit pa. Pagkatawanan ka, sarado na sila. Kaya kahit na huling hidinga pa nila, ayaw sumuko, hindi sinuko ang kanilang kasalanan. Kung maalala po natin, nung nakadipa ang ating Panginoong Hesus sa cross, nakapako, dalawang magnanakaw po yun, napagitnaan ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng isang magnanakaw, kung talagang anak ka ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Iinsulto si Hesus. Sabi naman ng isa, walang kasalanan ng taong yan. Tayo, makasalanan tayo, kaya tayo pinarusahan. Ang sabi naman ng isang magnanakaw, Panginoon, ay Jesus, huwag mo kong kalimutan kapag naghahari ka na sa iyong kaharian. Isama mo ako. Sumagot agad ang ating Panginoong Jesus. Ngayon din, sinasama na kita. Okay? Kaya dalawa pong klase ang tao, anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Kasi po, yung anak ng Diyos, isuko ang kanyang kasalanan bago siya mamatay kapag hirap na siya. Yung namang hindi anak ng Diyos, patay kung patay, hindi talaga yon aamin ng pagkakamali. Hindi talaga aamin ng pagkakamali yon. Hanggat sa huling hininga, ipaglalaban talaga niya ang kanyang katuwiran. Hindi aamin ng pagkakamali. Muli pong yung lingkod, si Chef Roy. Pagpapalain po kayo ng Diyos, sasamahan po kayo ng Diyos. Kahit saan po kayo pupunta, sasamahan kayo ng Diyos sa mga trabaho pinasukan po ninyo, mga negosyo, anong pinagkikitaan ninyo ayon sa kalooban ng Diyos.